magandang gabi, Boss Pau. Ako si Enrico. Hindi ko akalain na isang simpleng pagtuklas sa lumang sementeryo ng Tanay Rizal ang magbubukas ng pintuan sa isang mundo ng dilim at kababalaghan na matagal ko nang hindi pinaniniwalaan. Ang sementeryo ng Tanay ay hindi kasing kilala tulad ng iba sa Rizal. Ngunit sa mga lokal ay may bulong-bulong na kwento ng mga nawawalang tao, mga kaluluwang naglalakad sa gabi, at mga lihim na nakakubli sa ilalim ng lupa. Nagsimula ang lahat noong isang linggo ng hapon. Ang sementeryo ay tahimik. Halos walang taong naglalakad. Ang ilan sa mga puntod ay halatang luma na. May mga inukit na pangalan na halos hindi mo na mabasa dahil sa ulap ng oras. Habang naglalakad ako sa gitna, ay naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumabalot sa aking katawan kahit maaraw ang hapon. Ang bawat hakbang ko ay tila may kasabay na malambot na boses ng hangin na parabang may nagmamasid sa akin mula sa malalalim na puntod. Habang lumalapit ako sa bahagi ng sementeryo na tinatawag ng mga lokal na Bantayog, isang malaki at lumang krus ang namumukod tangi sa paligid. Sinasabing dito unang inilibing ang mga pinakamatatandang pamilya ng Tanay. Sa una ay simpleng puntod lamang ang aking nakita. Ngunit habang tinitignan ko ang mga ukit na iyon, napansin ko na may kakaibang liwanag na tila kumikislap sa ilalim ng lupa. Hindi ito elektrisidad, hindi rin apoy. Isang malamlam at malamig na liwanag. Para bang may lumang kandila na naglalagablab sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad ako palapit sa krus, naramdaman ko ang biglang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat at matalim. Halos parang may humihinga sa aking batok. Napansin kong ang mga anino ng mga puno at mga puntod ay lumalawak at gumagalaw kahit wala namang sinag ng araw na nakakaapekto sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay may kasabay na kaluskos ng mga bato. Ngunit sa tuwing titignan ko sa paligid, wala namang tao. Lumapit ako sa isang puntod na may nakalagay na pangalan na halos hindi ko na mabasa, Boss Pau. Nang itapat ko ang kamay ko sa malamig na marmol, biglang may narinig akong boses na napakadilim at malalim. Para bang galing sa lupa mismo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Ngunit alam kong may nagbabantay. May nagmamasid sa aking kilos. Sa takot ko ay inikot ko ang ulo ko. At doon ko nakita ang isang anyo sa gilid ng krus. Isang lalaki na nakatayo, Boss Pau, pero walang muka. Nakasuot ng puting damit at nakatingin lamang sa akin. Hindi ko siya pinansin sa umpisa. Iniisip kong ilusyon lamang ng pagod at lamig. Ngunit habang ako ay kumikilos palayo, ang lalaking iyon ay unti-unting lumalapit. Ngunit hindi gumagalaw ang lupa sa ilalim niya. Para bang lumulutang siya sa hangin. Hindi ko na alam
kung gaano ako katagal naglakad sa sementeryo. Ang araw ay tila nawala at pinalitan ng gabi na puno ng ulap. Kahit alam kong hapon pa rin dapat. Ang mga anino ay naging matinding dilim na umaaligid sa akin. Sa isang puntod na malapit sa likod ng krus, nakita ko ang mga lumang kandila, yari sa beeswax at nakasindi. Ngunit ang hindi ko maintindihan, Boss Pao, walang sino man ang naglagay ng mga ito. Ang hangin ay bumubulong ng mga pangalan ng mga namatay na, at bawat pangalan ay nagdudulot ng matinding kirot sa puso ko. Parang bawat pangalan ay may kasamang kwento ng pighati at galit. Habang sinusundan ko ang mga bulong, napunta ako sa ilalim ng malaking puno at doon ko nakita ang isang maliit na kuweba na hindi nakikita sa mapa. Mula rito, Boss Pao, may naririnig akong tunog ng pagtulo ng tubig. Ngunit ang tunog ay parang nagmumula pa sa mga libingan mismo. Ang hangin ay mas malamig at tila bawat hakbang ko ay pinipigilan ng hindi nakikitang puwersa. Nang sumulyap ako sa loob ng kuweba, ay may nakita akong anino na nakayuko sa lupa, humihinga ng malalim. Ang anino ay biglang tumingin sa akin at sa liwanag ng buwan, nakita ko na wala siyang muka. Ngunit alam kong nakikita niya ako. Doon ko na naramdaman ang pinakamalakas na presensya sa lahat. Isang kaluluwang nagngangalang Maalala. Sinasabing isa siya sa mga naunang inilibing dito na nagbabantay sa sementeryo at hinahabol ang mga nagtatangkang pumasok sa gitna ng gabi. Habang naririnig ko ang kanyang paghinga at pakiramdam na papalapit siya, bigla kong naramdaman, Boss Pao, ang matinding panghihina. Ang katawan ko ay parang pinipilipit ng lupa at hangin na manatili sa lugar. Halos hindi ko na marinig ang sariling boses ko. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, napansin kong may liwanag sa dulo ng sementeryo. Isang liwanag na parang pintuan palabas. Pinilit kong maglakad patungo rito. Sa bawat hakbang ko, Boss Pao, naramdaman ko ang malamig na kamay na humahawak sa balikat ko. Ngunit sa tuwing titignan ko ay wala namang tao. Ang bawat anino ay tila nagmamasid at sumusunod sa akin hanggang sa marating ko ang tuktok ng sementeryo. At doon, sa liwanag ng buwan, unti-unting nawala ang lahat ng anino. Hindi ko na alam, Boss Pao, kung ilang oras na ba ang lumipas. Nang bumalik ako sa kalsada, ang araw ay nakataas na at ang mga tao sa paligid ay tahimik na naglalakad. Walang kamalay-malay sa nangyari sa loob ng sementeryo. Ngunit mula noon, bawat gabi, naririnig ko pa rin ang bulong ng mga kaluluwa sa tanay at bawat hakbang sa sementeryo ay nagdadala ng lamig na hindi mo malilimutan. Hindi ko ito sinasabi sa inyo para sa takot lamang. Ito ay isang babala sa sino mang magtatangkang pumasok sa lumang sementeryo ng tanay sa gabi. May mga bagay sa dilim na hindi mo kailanman dapat gambalain.
Ang bawat puntod ay may kwento, bawat anino ay may lihim, at bawat bulong ay may kapangyarihang nagbabantay sa lupa.